Noong May 16, 2015, bandang alas 5 ng hapon, nagsimulang kumalat ang isang post sa Facebook na hanapin si Angeline ang nawawalang bata sa Bali. Ibinahagi ito ng kanyang kinakapatid na si Christina na nakatira sa United States. Ang isa pa niyang kinakapatid na si Yvonne ay ang nagpa-print ng mga posters at desperadong mahanap siya. Sa loob ng ilang oras, nag-viral ang paghahanap kay Angeline, hindi lamang sa Bali kundi sa buong Indonesia. Sinundan ng mga tao ang updates at umaasa sila na may mangyaring himala. Kasabay ng tensyon ay ang mga tanong. May napansin ng mga kapitbahay at pinag-uusapan nila kung paano itrato ang batang babae sa bahay at kung paano siya madalas na mag-isa at paano umalingaw-ngaw ang sigaw mula sa likod ng gate na nakasarado at kung tila paano siya natatakot. Ang ilan sa kanila ay nakakita ng mga palatandaan ng pisikal na pang-aabuso. Ang iba naman ay narinig nila ang ginagawa sa kanya. Ang kanyang nanay-nanayan ay ang 70 years old na si Margaret Christina Migawe na sinabi sa buong mundo kung gaano kahalaga sa kanya si Angeline. Ngunit sa panahon ng investigasyon, ang kanyang mga kilos ay hindi tugma sa kanyang mga salita, na parabang hindi ito ang kanyang nawawalang anak, na parang wala itong pakialam sa kanya. Pagkaraan ng halos isang buwan, June 10, 2015, may bagong update sa kaso. Natuklasan ng mga pulis ang isang maliit na bangkay sa bakuran ng bahay sa Jalan Sedap Malam sa Denpasar. Sa kaparang bakuran kung saan minsan ay naglalaro si Angeline. Siya ay inilibing sa ilalim ng basura at nabubulok ng mag-isa. Nagluksa ang buong bansa. 2 tao ang naaresto. Ang isa ay ang kasambahay na si Agus Hamba. Ang isa pa ay ang taong minsang kumuha kay Angeline na si Margaret Christina Migawe. Kaya sino si Angeline? Ano ang nangyari sa likod ng mga saradong pinto? At paano nga isang bata na minsan naging biyaya ay naging sentro ng trahedya na umalingaw-ngaw sa puso ng mga tao? Si Angeline ay pinanganak noong May 19, 2007 sa maliit na klinik sa Kango. Ang kanyang ina ay si Hamida na 15 years old pa lamang nung umalis sa kanilang bayan sa Bunyuwangi para maghanap ng trabaho. Dahil yun sa matinding kahirapan at naghahanap ng magandang oportunidad. Sa Bali ay nakilala niya si Ahmad Roshidi, isang construction worker. Nagpakasal sila at nagsimula ng isang pamilya. Ngunit sa oras na ipinanganak ang ika-3 anak nila, ang pagsasama ay nasira at nahati ang mga bata. Ang panganay na si Ina ay tumira sa pamilya ni Ahmad at ang gitnang anak naman na si Aisha ay nanatili sa kanyang lola. Ngunit nasaan si Angeline? Para sagutin yon, kailangan nating bumalik. Bago siya pinanganak habang nagbubuntis pa lang, si Hamida ay nahihirapan na. Hindi niya kayang bumili ng mga masustansyang pagkain lalo na ang gasto sa panganganak sa hospital. Sa sobrang lungkot at desperado napaluha siya sa klinik. Sa mga oras na yon ay may nagpakilala sa kanya sa isang babae na nagngangalang Margaret Christina Migawe. Nag-alok ng tulong si Margaret na siya magbabayad ng hospital bills at sasagutin niya ang paggamot pagkatapos ng panganganak, pero gusto niyang ampunin ang bata paglabas nito bilang kapalit. Kaya naman kasama ng kanyang mister na si Douglas Scarborough, binisita nila si Hamida. Ibinigay niya ang 800,000 rupiya o kulang-kulang 2,700 sa pesos ng mga oras na yon. At karagdagang 1 milyon rupiya o halos 3,400 sa peso pagkatapos nitong manganak. Makalipas ang 3 araw bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Hamida na pangalanan ng kanyang anak, ang sanggol ay kinuha na sa kanya. Pinangalanan siya ni Margaret ng Angeline. Si Douglas ay walang anumang dokumentong pinirmahan. Ang pag-ampon ay kailanman hindi dumaan sa korte. Meron lang notary note na pinirmahan noong May 24, 2007 na nagbibigay kay Margaret ng parental rights. At may mga kondisyon din ito. Kailangan na mahalin ni Margaret si Angeline bilang kanyang sariling anak at ipangalan siya bilang isa sa mga tagapagmana. Kung may mangyari man sa bata, ang mana ay mapupunta sa ibang tagapagmana. May mga rules din na nagbabawal kay Hamida at Ahmad na makita ang kanilang anak hanggang siya ay maging 18. Noong una ay mukhang lumaking masaya naman si Angeline at kinagigiliwan siya ng mga tao. Lalo na ang kanyang mapupungay na mata at ang kanyang matingkad na mga ngiti. Naging bunso si Angeline ng pamilyang Migawe dahil may 2 pa siyang nakakatandang kapatid na mga babae na sina Yvonne, 47 years old at Christina, 38.
Sa bahay ay natutunan niyang magsalita ng English dahil tinuturuan siya ni Margaret at mabilis siyang natuto. Siya ay mausisa, mapaglaro at matalino at ang mga taong nakakakilala sa kanya ay nagsasabi na siya nagbibigay ng kasiyahan sa lahat. Ang pamilya ay madalas na lumipat mula Bali patungong Pekanbaru, Bikasi at babalik na naman. Kahit nasan man sila, nagdadala pa rin ng kaligayahan si Angeline. Ang nagmamahal sa kanya ng lubusan ay si Douglas. Bagamat hindi siya legal na inampon nito, itinuring niya si Angeline na isang kayamanan. Niyayakap niya ito, hinahalikan at inispoil. At si Douglas ang naging safe place ni Angeline. Ngunit nagbago ang lahat dahil noong September 17, 2008, namatay si Douglas. At mula sa puntong yon, may isang bagay na nakaapekto ng malaki kay Margaret. Tinamaan siya ng matinding kalungkutan kaya hindi na siya makapag-focus at sa trabaho. Hindi rin siya makapag-isip ng maayos. Ngunit sa halip na humingi ng tulong at sa halip na makipag-usap sa ibang tao, tinamdam na lamang niya yon ng mag-isa at di nagtagal ay ibinaling niya yon kay Angeline. Si Angeline na ang naging outlet ng sakit na dinadala ng kanyang nanay-nanayan. Nagsimula na si Margaret na utusan si Angeline na maglinis ng bahay, magmap ng sahig, maglaba at pakainin ang mga alagang hayop gaya na lamang ng mga manok, aso at mga pusa. Ang maliit na pagkakamali lamang niya ay magriresulta sa malupit na parusa. Minsan na isang sampal, sa ibang pagkakataon naman ay mas malala pa. 8 taong gulang pa lamang si Angeline at siya ay maliit pa para sa kanyang edad. Ngunit ang mga pinapagawa sa kanya ay walang katapusan, lalo na ang sa mga manok. Dose-dosena sa mga ito ang nakatago sa kulungan na halos kasing laki ng isang shed, na puno ng mga balahibo at puro mga dumi. May araw na nakakalimutan ni Angeline na pakainin ng ibang mga manok at kapag nangyari yon, hindi lang siya pinapagalitan ni Margaret, sinasaktan pa siya. Sa paaralan ay kapansin-pansin ang mga pagbabago mula kay Angeline. Tumigil na siya sa pagngiti at ang dating bata na masayahin sa loob ng klase ay lagi na lang nakatingin sa kawalan at tulala. Minsan ay nakakatulog pa siya sa oras ng klase. Napapansin din ng kanyang mga guro na papayat ng papayat si Angeline kada linggo. Isang araw iniulat ng kanyang mga kaklase ang isang mabahong amoy sa kanilang guro. Nang tinignan, nakita niya ang buhok ni Angeline na puno ng dumi ng manok. Kaya naman dinala niya ito sa banyo ng paaralan at pinaliguan niya ang bata. Bagay na hindi dapat sana pinagdadaanan ni Angeline. Sinubukan ng paaralan na maunawaan kung ano ang mga nangyayari. Tinanong nila siya kung anong kanyang ginagawa tuwing umaga at nadurog ang kanilang mga puso sa mga sinabi ni Angeline. Bago daw pumasok sa paaralan, naglilinis siya ng bahay, pinapakain ng mga hayop at naghahanda ng sarili niyang tanghalian. Nagsisimula ang kanilang klase sa tanghali, ngunit nagsisimula ang kanyang araw ng mas maaga. Naglalakad siya ng halos 2 kilometro para makarating sa paaralan, kung minsan ay mas mabilis kung tatawid siya sa mga palayan. Dumadating siya na pawisan, minsan ay gutom, ngunit hindi siya humingi ng pagkain dahil sa sobrang natatakot siya. Nang tanungin, sinabi ni Margaret na tumanggi lang kumain si Angeline na ang tanging gusto lamang nito ay gatas. Ngunit nang inalok siya ng mga guro ng mainit na pagkain, kinain niya ang lahat. Alam ng paaralan na kailangan na nilang kumilos. Inalok pa si Angeline ng punong guro na si Keto Truta na aampunin siya. Ngunit tumanggi si Margaret at sinabi na may mga tungkulin daw si Angeline sa bahay na hindi maaring kunin ng iba. Iginiit niya na walang pang-aabusong nangyayari, tanging pagmamahal lamang ang kanyang ibinibigay sa bata. At ang mga gawaing bahay ay isang pamamaraan lamang ng pagdidisiplina sa bata. Ngunit hindi naniniwala ang mga guro. Iniulat nila ang kaso sa National Child Protection Commission at hindi nagtagal ay dumating ang isang team upang bisitahin ang bahay. Pagdating pa lang nila sa bahay ay sinalubong na sila ng amoy ng mga manok. Sa kanilang bakuran ay may nakalinya ng mga kulungan ng manok. Sa loob hiniling ng komisyon na makita ang silid ni Angeline at ang nakita nila ay hindi isang kwarto ng bata. Maliit, madilim na espasyo at may mga nakakalat na basura sa paligid. Ang isang bintana ay nakaharap sa kulungan ng mga manok nang amoy mula sa labas ay pumapasok sa loob. May mga nakakalat pa na balahibo ng mga manok. Nang bagitin nila ang kanilang pag-aalala, nang inimungkahi nilang dalhin si Angeline sa protective custody, nagwala si Margaret.
Nagbanta siya na kung ang sino mang magtangkang kunin si Angeline ay papatayin niya. Habang humahaba ang paghahanap kay Angeline ay lumawak din ang mga tanong. Maging ang dalawang mataas na opisyal ng gobyerno ng Ministry of State Apparatus Utilization na si Judy Krishnandi at ang Minister of Women Empowerment and Child Protection na si Johanna Yimbisi ay dumating din upang bisitahin ang tahanan ni Margaret. Ngunit hindi sila tinanggap ni Margaret. Sinabi niya sa kanila ng malinaw at walang pag-alinlangan na huwag na silang bumalik. Noong mga oras na yun, marami pa rin ang umaasa na sana ay tumakas lang si Angeline, siguro para takasan ang pinagdadaanan niya sa bahay. Ang ilan sa kanila ay takot na siya ay kinidnap habang nakikipaglaro sa kanyang mga kinakapatid. Ang mga posibilidad ay kakilakilabot, ngunit walang nakaisip kung gaano kadilim ang katotohanan. Samantala, isang kapitbahay mula sa Pekanbaru ang nagsabi na wala siyang nakikita sa pagitan ni Margaret at Angeline kundi pagmamahalan, na sila ay parang normal na mag-ina. Ang abogado ni Margaret na si Hatma Sitompul ay nagpahayag na napakalalim daw ng pagmamahal ni Margaret kay Angeline, kaya niya ipinangalan ang bata mula sa kanyang yumaong ina. Maaring pagmamahal nga yun para kay Margaret. Ngunit kung yun ang basihan niya ng pagmamahal, yun ay isang baluktot na rason. Na ibinahagi ni Christina, ang kinakapatid ni Angeline, na nakatira sa US, ang poster na missing person sa online tungkol kay Angeline ay mabilis na kinuha ng media ang kwento. Noong nakipag-usap na ang mga mamamahayag kay Yvonne, sinabi niya na huling nakita niya si Angeline bandang 3:00 ng hapon na naglalaro sa kanilang garden. Hinanap niya ito hanggang 6:00, ngunit nang hindi niya makita, pumunta na siya sa mga pulis. Mula doon, mabilis na kumilos ang investigasyon. Tinunto ng mga pulis ang pinagmula ni Angeline sa Banyuwangi, ang bayan kung saan siya ay pinanganak. Inireview nila ang CCTV footage mula sa mga nakapaligid na lugar, ngunit walang bakas ng pag-alis niya at walang ipinakita ang CCTV. Ngunit ang pag-uugali ni Margaret ay nagsimula na makitaan ng mga red flags. Para siyang aligaga at natataranta at nanilisik ang mga mata niya sa tuwing lalapit ang mga pulis. May isang pinto pa sa kanyang bahay, isang ordinaryong pinto lamang, pero walang makakabukas nito nang walang pahintulot ni Margaret. Nang tanungin siya ng mga investigador, tumanggi ito, namula ang kanyang mukha at sinigawan pa niya mga ito na hindi. At doon na may nangyari na kakaiba. Nang pinakawalan ang mga search dogs, hindi na sila umikot pa kahit saan. Dumiretso silang tumakbo sa isang lugar at nagsimulang magpaikot-ikot sa nasabing lokasyon. Wala ito sa loob ng bahay. Hindi rin ito sa kalye, kundi nasa malapit lamang, sobrang lapit. At yun ang nagpabago ng lahat. Miyerkules, June 10, 2015, sa wakas ay nagpasya ang mga investigador na maghukay. Sa isang maliit na sulok ng bakuran malapit sa kulungan ng manok sa ilalim ng puno ng saging. Ang natuklasan nila doon ay mananatiling nakaukit sa isipan ng lahat ng mga nakasaksi. Sa ilalim ng tambak na basurang may halong mga balahibo, dumi at dumi ng mga manok, natagpuan si Angeline. Ang kanyang maliit na katawan ay kalahating naaagnas na. Ang kanyang balat ay maputla at may mga pasa, at yakapan niya ang paborito niyang manika. Sobrang nadurog ang puso ng mga taong nakakita sa kalagayan ng bata, ang mga opisyal, ang mga kapitbahay at maging ang mga press. Sumigaw ang ilang mga nanonood, ang kanilang boses ay nanginginig at halos hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Ito rin ang batang babae na bumabati sa kanila nang nakangiti mula sa gate. Yung batang may mapungay na mata, may magandang ngiti at mabait. Ngayon ay wala na siya at itinapon na parang basura. Ang kanyang labi ay pinadala sa Sangla Hospital para sa autopsy at ang resulta ay nakakapangilabot. 3 linggo nang patay si Angeline bago ito natagpuan. Ang kanyang maliit na katawan ay nagpapakita ng malinaw na mga palatandaan ng karahasan. Mga sugat sa mukha, leeg, braso at binti. Mga pasa, gasgas at paso ng sigarilyo sa kanyang likod. Ang kanyang pulso ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkakagapos. Ngunit ang pumatay sa kanya na nagdulot ng pagdurugo ng kanyang utak ay ang paghampas sa kanya ng malakas ng isang matigas na bagay sa kanyang ulo at mukha. Nang maglaon, ibinalik ang kanyang bangkay sa Banyuwangi, ang bayan ng kanyang ina, at inilibing sa Wadungpal, Tulunggreho, sa isang tahimik na lugar na malayo sa ingay ng Denpasar. Nang pumutok ang balita, nagulat ang buong Indonesia.
Ang maliit na pag-asa ay nawala. Ang batang babae na ibinahagi ang mga larawan ng libu-libong beses sa online ay hindi na pala makakauwi. At sa paglabas ng mga nakakabahalang detalye, ang bansa ay humingi ng mga sagot. Sinong gumawa nito at bakit? At pagkatapos ay lumabas ang isang saksi, si Agus Tayhamba May, isang dating katulong na minsang nagtrabaho kina Margaret. Isang araw na bago nawala si Angeline ay nakita niya itong duguan na ilong matapos siyang suntukin ni Margaret. Mabilis na inilabas ng Denpasar Police ang 7 katao na konektado sa kaso. Yun ay sina Margaret, Yvonne, Christina, Agus, ang mag-asawang umupa ng kwarto sa bahay na sina Ramat Asusyani at Dewa Keto Traka, isang security guard na kinuha matapos mawala si Angeline. Karamihan sa kanila ay may mga alibay, ngunit 2 pangalan ang lumabas, sina Margaret at Agus. Si Agus ang unang bumigay matapos pigain ng mga investigador kaya naman umamin ito. Sinabi niya na sinaktan at pinatay niya si Angeline noong May 16, 3 araw lamang bago ang kaarawan nito. Sinabi niya na inilibing niya ang bangkay nito sa bakuran bandang alas 8 ng gabi. Ngunit isang bagay tungkol sa kanyang kwento ang hindi tama. Malabo ang mga detalye at hindi tumugma ang mga timeline, kaya naman mas lalo pa siyang piniga ng mga investigador. Pagkatapos noon ay binago ni Agus ang kanyang pahayag. Hindi raw siya kumilos na mag-isa at katunayang hindi siyang gumawa ng mga nakamamatay na suntok kay Angeline. Ayon sa kanya, ang gumawa noon ay si Margaret. Ang foster mother, ang babaeng humampon kay Angeline at ang nagsabing mahal niya ito na parang anak. Ang mga sinabi ni Agus ay sinuportahan pa ng forensic evidence, mga bakas ng dugo, impact analysis, autopsy reports at kahit ng items na natagpuan sa pinangyarihan. Ang tunay nangyari noong May 16, 2015 ay nalaman lamang pagkaraan ng ilang linggo. Nung araw na yon sa loob ng bahay sa Jalan Sidap Malam, sinampal ni Margaret at kinaladkad si Angeline sa sahig gamit ang kanyang buhok. Napakalakas ng puwersa kaya nabunot pa ang mga hibla ng buhok ng bata. Paulit-ulit niya itong sinampal napakaraming beses na namula ang pisngi at namaga. Pagkatapos ay sinimula niya itong suntukin, hindi isang beses, hindi 2 kundi paulit-ulit hanggang sa tumama si Angeline sa isang furniture at natumba. Ngunit hindi tumigil doon si Margaret, hinawakan niya ang kwelyo ng bata at muling sinuntok. Sa pagkakataong iyon ay diretso sa mukha. Nagsimula na tumulo ang dugo mula sa ilong ni Angeline, pagkatapos ay mula sa kanyang tenga. Mga palatandaan ng internal bleeding. Nawala na siya ng malay at halos hirap na rin itong huminga. Nagsimulang mapuno ng dugo ang kanyang mga bibig. Habang nakahiga si Angeline at nag-aagaw buhay, si Margaret ay tumayo sa kanyang tabi at pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang kasambahay na si Agus. Patakbong pumasok sa kwarto si Agus at napatigil ito sa gulat. Ang batang babae halos hindi na gumagalaw. May dugo sa kanyang mukha at ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. Tanong niya, bakit mo ginawa ito kay Angeline, ma'am? Hindi sumagot si Margaret. Lumapit ito sa kanya, tinignan siya sa mga mata sabay sabing, tumahimik ka at gawin mo na lang mga sasabihin ko. Huwag kang maglakas ng loob na sabihin ito kahit kanino. O di naman kaya ay bibigyan kita ng 200 million rupiya para bumalik ka sa Sumba at wag nang bumalik. Sinabi niya kay Agus na magdala ka ng kumot, lubid at paboritong manika ni Angeline. Hubaran mo siya at gahasain mo. Sobrang nagulat si Agus kahit hindi siya ang tunay na ina ni Angeline, bakit kaya niya nakayang gawin yon sa bata? Si Margaret ay kalmado at malamig at nagsindi ng sigarilyo at idiniin sa balat ng bata. Saka inutusan si Agus na maghukay ng 50 meters ang lalim. Naghukay sila sa likod ng bahay sa gilid ng kulungan ng mga manok. Nang handa na ay binuhat ni Agus ang katawan ni Angeline, ibinalot sa kumot at saka tinalian at saka inilagay sa loob ng butas. Tinakpan nila ang hukay ng mga pose ng kawayan, lumang bote at pagkain ng mga manok upang itago ang kinalkal na lupa. Kasunod noon ay nagsimulang umarte si Margaret. Kumatok siya sa mga pintuan, nagtatanong-tanong sa mga kapitbahay kung nakita ba nila si Angeline. Nagkukunwaring isang ina na nag-aalala sa kanyang anak. Noong June 14, 2015, sa wakas ay lumabas na ang katotohanan. Si Margaret ay pinangalan ng suspect at dinala sa kustodiya.
June 28 siya ay opisyal na idineklara na pangunahing salarin sa pagpatay base sa 3 mahalagang piraso ng ebidensya. Yun ay ang mga detalye ng patotoo ni Agus, ang autopsy report mula sa Sangla Hospital at ang forensic findings mula sa crime scene. Bagamat hindi mismo si Agus ang pumatay, siya ay kinasuhan bilang kasabwat sa pagtulong na pagtakpan ng krimen at pagtapon ng katawan. Noong July 6, nagsagawa ng reenactment ang mga pulis sa pangyarihan ng krimen, na dinaluhan ng maraming tao at karamihan sa kanila ay mga ina. Ang mga eksena ay isinagawa base sa testimonya ni Agus at Margaret. Sa paglalahad ng pagkasunod-sunod ng pangyayari, marami ang hindi kinaya. Nag-iyakan sila at hindi nila mapigilan ang kanilang mga damdamin habang iniisip ang takot at sakit na nararamdaman ni Angeline noong mga araw na yon. July 2, si Margaret ay nagsampa ng pre-trial lawsuit sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Hatma Sitompul. Sinabi niya na ang akusasyon ay walang katotohanan at mahal ni Margaret si Angeline at hindi niya ito kayang saktan. Pero nireject ng korte ang appeal dahil walang matibay na ebidensya na pabor sa kanya. Kaya opisyal na nagsimula ang paglilitis noong October 22, 2015. Naroon sina Yvonne at Christina, ang dalawang anak ni Margaret. Nakakuha ng atensyon ang orihinal na pahayag ni Yvonne na huli niya nakita si Angeline na naglalaro sa garden. Isa itong claim na napatunayang mali. Giit ni Yvonne na nalaman lamang niya ang pagkamatay ng kanyang kapatid mula sa mga pulis at sinabing nakatanggap pa siya ng mga mensahe ng ransom mula sa estranghero noong araw ng pagkawala ni Angeline. Ngunit itinanggi ito ng mga pulis na nagsasabing walang ganoong mga ulat na file. Kaya naman hinamon nila siya na magpakita ng ebidensya. Pero wala siyang naibigay. Ang mga tao ay nagumpisang magtanong, paano inilibing si Angeline sa likod ng bahay nang walang nakakapansin? Sinubukan ba ni Yvonne na pagtakpan ng isang bagay? Gayunpaman ay walang nakitang ebidensya ang mga investigador na siya ay sangkot sa pagpatay. Baka nagpanik lang siya or baka sinubukan niyang protektahan ng isang tao o baka dahil sa kaguluhan kaya nagkamali lamang siya. Sa huli ay nawala si Yvonne sa mga headline. Ngunit ang pagdududa ay hindi kailanman ganap na nawala. Sa buong paglilitis ay pinanatili ni Margaret na siya inosente at sinabi na hindi niya kayang patayin ang kanyang anghel. Patuloy na sinisisi ng kanyang abogado si Agus na sinasabing pinatay niya si Angeline para pagtakpan ang sexual na pang-aabuso. Ang abogado ni Agus na si Hatman Paris ay nagpresenta ng ibang teorya. Hinimok niya na pinatay ni Margaret si Angeline upang makontrol ang kanyang mana. Ayon sa kasunduan sa pag-ampon, si Angeline ay nakalista bilang isa sa mga tagapagmana ng mga ari-arian nina Margaret at Douglas. Kung siya'y mamatay, ang kanyang parte ay hahatiin sa mga natira. Noong February 2, 2016, kinumpirma ng mga taga-usig na naniniwala silang pera ang motibo ni Margaret. Sa una, maaaring inampon niya si Angeline ng may magandang intensyon. Pero pagkatapos mamatay ni Douglas ay nag-iba na ang lahat. Naging paranoid na siya na sobra-sobra ang mamanahin ni Angeline. At ang paranoia na sinamahan pa ng stress ng pag-aalaga ay nauwi sa isang madilim na plano. Gayon din habang ang mga naunang ulat ng forensic ay nagmumungkahay na maaring may similya sa kanyang katawan na nagtaas ng mga hinala ng sexual na pag-atake. Kalaunan ay hindi rin ito makumpirma. Kahit na noong una ay umamin si Agus sa panggagahasa at pagpatay kay Angeline, ang kanyang mga pahayag ay patuloy na nagbabago at walang malinaw na forensic proof na natagpuan. Kaya hindi itinuloy ng korte ang pagbigay ng kaso na sexual assault. Ang sentensya ni Agus ay 12 years na pagkakakulong at pagbabayad ng multa ng 1 billion rupiya o kulang-kulang 3.4 million sa peso para sa pagtulong na itago ang krimen at hindi pagprotekta kay Angeline. Makalipas ang 2 araw, si Margaret ay hinatulan naman ng habang buhay na pagkakakulong. Tinawag itong delusional na sentensya ng kanyang defense team, ngunit para sa marami sa Indonesia, ito ay hustisya. Ang desisyon ay tinapos noong February 29, 2016. Si Margaret ay gugugol sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa likod ng mga rehas. Ang sentensya ni Agus ay kalaunang ginawa na lamang 10 years. Pareho sila nagsampa ng mga apela at ang lahat ng iyon ay tinanggihan ng korte. Noong February 2017, ang kaso ay legal nang isinara. Makalipas ng ilang taon noong December 6, 2024, sumabog ang balita na pumanaw na si Margaret.
Siya ay nakikipaglaban sa chronic kidney failure at kailangan ng dialysis 2 beses sa isang linggo mula noong July. Pagkatapos ng pakikibaka, siya ay namatay sa loob ng Kirubukan's Class 2A Women's Detention Center.